Sa isang maliit na baryo sa probinsya, nakatira si Mario kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Ang kanilang tahanan ay isang simpleng kubo, pawid ang bubong, kawayan ang dingding, at lupa ang sahig. Sa tuwing umuulan, tila may maliliit na patak ng ulan na sumasabay sa kanilang hapunan. Ngunit sa kabila nito, buo ang kanilang pamilya at puno ng pagmamahalan. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Mario ang kanyang mga anak na natutulog, nangako siya sa sarili, balang araw, magkakaroon din tayo ng sariling bahay, yung matibay, ligtas, at karapat-dapat para sa pamilya ko. Dahil dito, nagdesisyon si Mario na mang-ibang bansa. Hindi madali ang kanyang naging desisyon, iiwan niya ang pamilya, ang init ng tahanan, at ang simpleng saya ng pagiging magkakasama. Ngunit mas matimbang ang pangarap na maiahon ang pamilya sa hirap. Taon ang lumipas. Sa bawat pawis at luha na kanyang ibinuhos bilang OFW, unti-unti niyang naiipon ang kanyang kinikita. May mga gabing umiiyak siya sa lungkot, ngunit lagi niyang iniisip ang kanyang pangarap, ang bahay na matagal na niyang gustong maibigay sa kanyang pamilya. Isang araw, habang siya ay nasa ibang bansa, may nakilala siyang kapwa Pilipino na nagkwento tungkol sa Filipino Homes, isang kumpanyang tumutulong sa mga Pilipino, lalo na sa mga OFW, na magkaroon ng sariling bahay. Doon nagsimulang mabuhay muli ang pag-asa ni Mario. Nakipag-ugnayan siya at unti-unting nagplano. Tinulungan siya ng kumpanya na makahanap ng abot kayang bahay na swak sa kanyang ipon at pangarap. At dumating ang pinakahihintay na araw. Pag-uwi ni Mario sa Pilipinas, hindi na kubo ang sumalubong sa kanya, kundi isang maayos, matibay, at desenteng bahay. May sariling kwarto ang kanyang mga anak, may maayos na bubong, at hindi na kailangang mangamba tuwing uulan. Napaiyak si Mario habang yakap ang kanyang pamilya. Salamat, bulong niya, hindi lang sa sarili kundi sa lahat ng tumulong sa kanyang pangarap, lalo na sa pagkakataong ibinigay sa kanya upang maabot ito. Mula sa isang simpleng kubo, naging tahanan ng pag-asa ang kanilang buhay, patunay na ang sakripisyo ng isang OFW ay kayang magbunga ng isang pangarap na matagal nang inaasam.